Ito ang UNTV News Worldwide. Yes! Hello sa lahat ng ating mga kasangbahay sa buong mundo. Salamat sa Diyos sa panibagong araw po at mabuting pagkakataon na bigay sa atin. Hello sa iyo, Aralyn. Kamusta na? At ganun din sa ating mga kasamang global correspondents. Ang oras na po natin, 33 minuto makalipas ang alas 4 ng madaling araw. Good morning, Kuya, at magandang umaga mga kababayan sa Pilipinas. At magandang gabi naman dito sa Western Hemisphere. Ngayon ay araw ng Lunes, September 4, 2023. Mula sa Edmonton, Alberta, Canada, ako si Noel Poliarco. At mula naman dito sa eastern bahagi ng Canada, sa Toronto, ako si Orlin Quijano. Maghahatid sa inyo ng umaatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Sa ating global headlines. Libu-libong tao lumikas dahil sa pananalasa ni Bagyong Haikui sa Taiwan. Suporta para sa mga biktima ng Bagyong Idalia sa Florida, USA, ipinangako ni President Biden. 100 cardboard drones kada buwan ipinadadala ng Australia sa Ukraine. Kauna-unahang sun mission ng India matagumpay na nailunsad. Hatta sign sa Dubai, UAE, himirang na tallest landmark signage ng Guinness World Records. UPO Festival idinaos ng mga kababayang Pinoy sa Winnipeg, Canada. Una sa ating mga umaatikabong balita. Pumasok na sa Taiwan si Bagyong Haikui at nakapagdala na ng matitinding pag-ulan sa iba't ibang lugar sa bansa. Marami na rin ang nahihanda ng pamahalaan para sa pagdating ng bagyo. Ito ang umaatikabong balita ni Raven Campos. Dumating na kahapon, September 3, alas 5 ng hapon sa Taitung, Taiwan, ang bagyong si Haikui. Ito ang pinakaunang matinding bagyo na pumasok sa Taiwan sa loob ng 4 na taon. Magdudulot ito ng malalaking panganib sa pamamagitan ng malalakas na hangin, ulan at alon ayon sa Taiwan Central Weather Bureau. Kaya naman iniutos ng mga otoridad ang paglikas ng higit sa 2,800 na tao sa 7 lungsod mula Hualien County na kalapit ng Taitung. Upang bawasan ang epekto ng bagyo, nagmobilisa ang militar ng mga tauhan at kagamitan, kabilang ang mga amphibious vehicle at inflatable rubber boats. Nakansela na rin ang mahigit sa 200 domestic flights at sinara na rin ang ilang mga establishmento sa bahagi ng timog at silangang Taiwan. Hinihikayat naman ni Pangulong Tsai Ing-wen ang mga mamamayan na bigyang pansin ng kaligtasan, iwasan ang mga panganib at maghanda para sa bagyo. May layong 180 kilometro mula sa silangan ng Taiwan ang bagyo bago mag alas 9 ng umaga kahapon, September 3, na may sustained wind speed na humigit kumulang sa 154 na kilometro kada oras. Si Typhoon Bailu ang pinakahuling major storm na tumama sa Taiwan noong 2019 na nagresulta sa pagkamatay ng isang tao. Raven Campos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nangako si US President Joe Biden ng suporta para sa mga biktima ng mga bagyong Idalia sa Florida, USA. Ilang araw ito matapos manalasa sa estado ang weather system bilang isang Category 3 storm. Mula sa Texas, USA, may umaatikabong balita si Abby Valdez live. Abby, may particular ba na tulong bang tiniyak si US President Joe Biden sa victims para sa mga victims dito sa Florida? Abby? Oralyn, tiniyak ni US President Joe Biden ang anumang suporta na kinakailangan ng Florida upang makabangon sa binsala ng Tropical Storm Idalia. Binanggit ito ng American Chief Executive nang bumisita ito sa estado. I'm here today to deliver a clear message to the people of Florida and throughout the Southeast. As I told your governor, if there's anything your state needs,
I'm ready to mobilize that support, anything they need related to these storms. Your nation has your back, and we'll be with you until the job is done. Bago ang tour sa isang lungsod ng Florida, nagsagawa ng aerial inspection ng presidente sa malaking bahagi ng estado. 2 tao ang naiulat na nasawi matapos maglandfall ng bagyo noong Miyerkules, August 30. Samantala, absent naman sa event si Governor Ron DeSantis, isang Republican presidential candidate. Tumanggi itong sumama kay Biden matapos sasabihin makapipigil umano sa disaster response efforts ang presensya ng Democrat. Balik sa iyo, Arlene. Good news ito, Abby, lalo na actually dito din sa Canada, meron ding mga suporta na binibigay katulad sa mga calamities ng mga nabiktima ng wildfires. Diyan ba sa Florida, Abby, ngayon, ano ang pinakamatinding epekto ng bagyo bukod sa mga casualties? Oralyn, maraming mga buildings at ang mga na-damage, maraming mga puno ang natumba at naapektuhan din ng power lines. At ngayon tinatayang aabot ng $20 billion ang damage ng bagyo. Oralyn? Ayun, sana makatulong ang funding na ito para sa rebuilding ng Florida, Abby. Ingatan nawa at salamat, Abby Valdez mula sa Texas, USA. Nagsagawa ng simulated tactical nuclear attack drill ang North Korea. Ito ay bilang counter-action drill bilang responde sa joint military activity ng Estados Unidos at South Korean forces. Mula sa Grand Prairie, Canada, may umaatikabong balita si Jeffrey Reyes live. Yes, Jeffrey, kailan isinagawa ang simulated tactical nuclear attack? Yes, magandang araw, Noel. Nitong weekend nang magsagawa ng simulated tactical nuclear attack drill ang North Korea gamit ang mock atomic warheads na naka-attach sa 2 long-range cruise missiles. Ang test fire isinagawa sa karagatan batay sa Korean Central News Agency o KCNA. Ayon pa sa state-controlled media, counter-action drill ang operasyon noong Sabado, September 2. Bilang tugon ito sa joint military activities ng Estados Unidos at South Korean forces. Ipinahayag naman ng South Korea's Joint Chief of Staff ilang cruise missiles ang inilunsad patungo sa Yellow Sea. Samantala, Noel, ayon sa isang senior research fellow sa Korean Institute for National Unification, nakatuon ang weekend launches sa pagpapatunay ng kapasidad ng North Korea sa South Korea at mga kaalyado nito. Balik sa iyo, Noel. Yes, Jeffrey, ilang missiles na ba ang pinalipad ng North Korea ngayong taon? Ngayong taong, Noel, ang North Korea ay nakapag-conduct ng 18 missiles test. Compared ito sa noong nakaraang 2020 na may 4 na test at noong 2021 na may 8 carried out test, Noel. Alright, maraming salamat, Jeffrey Reyes mula sa Grand Prairie, Canada. Simula March 2023, nagpapadala ng isang Corvo Precision Payload Delivery Systems na tinatawag ding cardboard planes ang Australia sa Ukraine. Bahagi ito ng military aid package ng Australia sa Ukraine laban sa Russia. Ito ang umaatikabong balita ni Danny Delieva. Tinatayang malaki ang magiging bahagi ng drone technology sa mga digmaan sa hinaharap. Bilang bahagi ng military aid package na inanunsyo ng Australian government noong July 2022, 100 Corvo Precision Payload Delivery System o PPDS drones ang tinatanggap ng Ukraine Armed Forces buwan-buwan mula sa Australia na nagsimula noong Marso 2023. Ang PPDS drones na kilala rin bilang cardboard planes na ipadadala ng flat pack, dinisenyo sa murang halaga lamang at magagamit sa paghahatid ng supplies at gamit sa lugar na mahirap maabot ng karaniwang uri ng transportasyon. Expendable o disposable, kaya tinagurian ding kamikaze planes ang nasabing drones.
Kaya nitong lumipad at maglanding autonomously, bagamat ang pangunahing layunin ng kamikaze planes ay bilang tagahatid ng supplies sa Ukrainian frontline troops. Subalit napaulat na 16 na drones ang ginamit sa opensiba na isinagawa ng Ukraine sa Kalino Military Airfield sa Kursk Oblast ng Russia noong August 27, 2023. Nagdulot ito ng pinsala sa isang MiG-29 at 4 na Su-30 fighter jets ng Russia, gayon din sa ilan pang air defense systems ng bansa. Kinumpirma naman ni Valery Romanenko, unmanned aerial vehicle expert, na mga drone mula sa Australia ang ginamit sa pag-atake sa Kursk Oblast. Pinaniniwala ang binago ang disenyo ng drones upang hindi ma-detect ng Russian forces. Danny Delieva, UNTV News and Rescue, Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinagpaliban ng Canada ang pakikipag-usap nito sa India ukol sa isang trade deal. Subalit hindi pa naging malinaw ang dahilan ng pagkakasuspinde nito. Ito ang umaatikabong balita ni JP De Leon. Ipinag-utos ng pamahalaan ng Canada na ipagpaliban ang trade agreement talks nito sa India, ilang araw bago ang pagbisita ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau sa India para sa G20 Summit. Ayon kay Sanjay Kumar Verse, High Commissioner ng India, bagaman hindi nilinaw ng Canada ang dahilan ng pagkaantala nito, posible umanong nais ng Canada na kumonsulta muna sa mga industry stakeholders nito. Una nang pinabilis ng Canada ang usapin ng bilateral trade deals sa India dahil sa pagnanasa nitong iwasan ang pagiging dependent sa Chinese market. Itinanggi naman ng administrasyon ni Trudeau na ang human rights issues ang naging dahilan ng pagpapatigil ng pag-uusap. Ang Canada ang may pinakamalaking populasyon ng Sikh diaspora sa labas ng India, isang religious minority na napapabalitang nakararanas ng human rights abuse at religious persecution sa bansa. Ayon pa sa administrasyon ni Prime Minister Trudeau, palaging kasama ang human rights sa mga topic ng pag-uusap nito sa mga trade partners ng Canada. JP De Leon, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilunsad ng India ang kauna-unahan nitong observation mission upang pag-aralan ang araw. Ilang araw lamang ito pagkatapos gumawa ng kasaysayan ng bansa bilang unang bansang matagumpay na nakalapag malapit sa South Pole ng buwan. Ito ang umaatikabong balita ni Axel Salem. Normal P1 tracking? PC tracking. Magnificent liftoff. Matagumpay na nailunsad ng India ang Aditya L1 mula sa launchpad nito sa Sriharikota sa Andhra Pradesh noong Sabado, September 2. Personal itong sinaksihan ng daang-daang tao sa bansa na pinakita sa live broadcast nito. Ilang araw lamang ito pagkatapos ng makasaysayang paglapag ng Chandrayaan-3 spacecraft ng bansa malapit sa South Pole ng buwan noong August 23. Pinangalan ang kauna-unahang space-based mission ng India na may layong pag-aralan ang araw kay Surya. Ang L1 naman ay kumakatawan sa Lagrange Point 1, ang eksaktong lugar sa pagitan ng araw at mundo kung saan patungo ang Indian Observation Rocket. Isa itong spot kung saan nakakansila ang gravitational forces ng dalawang malalaking bagay gaya ng araw at mundo, kaya naman maaaring makapag-hover ang isang spacecraft. Ayon sa Indian Space Research Agency o ISRO, tatagal umano ng 4 na buwan ang paglalakbay ng Aditya L1 bago ito maabot ang 1.5 million kilometers o 932,000 miles, ang average na distansya ng mundo sa araw. Kapag narating na ng Aditya L1 ang parking spot na ito, magagawa na itong makapag-orbit sa araw sa parehong bilis ng mundo. Axel Salem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling kinilala ang bansang UAE sa tallest category. Ito ay matapos maparangalan ng Guinness World Records bilang tallest landmark signage ang Hatam Marker sa Emirate of Dubai. Ito ang umaatikabong balita ni Bradley Robuza.
Hinirang bilang Guinness World Records tallest landmark sign ang Hatta marker sa Dubai, United Arab Emirates noong Biyernes. Sa taas na 19.28 meters na nakatayo sa Hajar Mountains na may height elevation na 450 meters, kinilalang pinakamataas ang Hatta landmark kumpara sa Hollywood signage na may taas na aabot lamang sa 13 meters. Kilala bilang holiday destination ang Hatta sa Dubai, UAE, kung saan masusubukan ang iba't ibang sports activities gaya ng hiking, mountain biking at paragliding. Dito rin makikita ang Hatta Hydroelectric Power Plant at Hatta Dam kung saan maaaring mag-boat rides, paddling at kayaking. Si Architect Angelo, isang cyclist, aminadong namangha sa ganda ng Hatta at may rekomenda ang lugar hindi lamang sa mga kagaya niyang cyclist, kundi maging sa iba pang sports lover. Kung gusto niyo talaga extreme sa pagbabike, Hatta is the best for the trail. Kasi na-try ko na yung Al-Ain, so mas okay sa akin yung Hatta. So dun sa mga gustong mag-Hatta, hindi lang siya true bike, pwede din siya sa boating, kayak, and hiking. Sa mga gustong pumunta, payo ko lang is true winter. Ang Hatta ay dating parte ng teritoryo ng bansang Oman na ngayon ay naging inland exclave ng Dubai, UAE. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue, United Arab Emirates. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Idinaos ng Filipino community sa Winnipeg, Manitoba, Canada ang UPO Festival. Dito tampok ang pinakamahaba at pinakamabigat na UPO na na-harvest ng ating mga kababayan ngayong 2023. Ito ang umaatikabong balita ni Erica Luzon. Ipinagdiwang ng Winnipeg Filipino community sa ikatlong taon ang Manitoba UPO Festival noong Sabado, September 2, kung saan nagsagawa muli ng kompetisyon upang malaman kung sino ang nakapagpatubo ng pinakamahaba at pinakamabigat na upo. Noong nakaraang taon, si Brix Del Carmen, 23 years old, ang nakakuha ng titulo ng may pinakamahabang upo na na-harvest na may sukat na humigit kumulang sa 8 talampakan. I think it was close to 8 feet. I think it was just a little bit of 7-12 or 7-11, I think, before it reaches to 8 feet. I tried what I did last year and 2 years before. I have pigeons, as I have mentioned. I use the pigeon manure. I would put it in the soil in the fall, and I would rototill the garden, and I would use that as natural manure po. Ayun po pang patabang sa lupa. Nag-work naman last year. Opo, nag-work po last year. Opo, but hopefully this year I don't know. Dahil 3 buwan lamang ang summer season dito sa Canada, sinasamantala ng ating mga kababayan ang pagtatanim sa kanilang mga bakuran. Isa nga ang upo o bottle gourd kung tawagin sa Ingles sa pinakamadaling patubuin at palakihin na gulay. Ngayong taon, ang nag-uwi ng 1,000 Canadian dollars para sa pinakamahabang upo ay ang upo ni Richard Mojado na may habang 8 feet, habang ang upo ni Zacarias Cadiz ang pinakamabigat na may timbang na 34.3 pounds o 15.5 kilograms. This is my first time and nagkataon lang yung ginamit ko is binigay lang din sa akin. Kaya talagang swerte talaga na maganda lang talaga yung variety na upo na binigay sa akin. Then yung preparation ng lupa maganda din siguro kaya humaba na gano'n kalaki yung upo ko. Exactly 8 feet. Kinompute ko, the total of 34.3 pounds. Continuous na alaga, yung pagdidilig everyday. I had passion kasi sa gardening. Minsan 5 o'clock pa lang nasa garden na. Sa gardening ko actually pinamimigay ko lang yung lahat ng produce ko sa garden ko. Of course yung sa bahay, we end up having free vegetables for about 3 months.
Karaniwan na rin sa ating mga kababayan ang ganitong klaseng pagdiriwang. Hindi man mga kasali sa patimpalak ay marami pa rin ang mga Pinoy na sumuporta at upang makisaya. Maging ang ilang mga politiko ay dumalo at sinubukan nilang magbalot ng sikat na Filipino food, ang lumpia o egg roll. Maliban sa upo competition, marami ding na-enjoy ang mga kababayan kagaya ng funny vegetable competition, acrylic painting competition at iba't ibang intermission numbers. Ipinahayag naman ng organizer ang kahalagahan ng event na ito. Lumabas sila, nagtanim sila, tapos inalagaan nila yung halaman and yung benefit nun sa katawan. And of course, nakapag-harvest rin sila, na-nourish yung katawan. At the same time, it's so healthy to the mind at saka sa emotion. Erica Luzong, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo ng Philippine Consulate General sa Milan, Italy na maaaring ipagpaliban ng mga kababayan ang kanilang transaksyon sa tanggapan sa September 6 dahil sa isasagawang transport strike. Samantala, may libreng medical consultation ang Philippine Embassy sa Israel sa September 11. Ito ang umaatikabong balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Nabigay ng abiso ang Philippine Consulate General sa Milan, Italy hinggil sa transport strike na gaganapin sa lungsod sa September 6. Sa mga kababayang may transaksyon sa tanggapan at maaaring maapektuhan ng protesta, maaaring pagpaliban muna ito at bumalik na lamang sa ibang araw. Mananatili namang bukas ang tanggapan ng konsulado upang magbigay serbisyo sa mga hindi apektado ng transport strike. Iniimbitahan naman ang mga kababayan sa Israel sa isasagawang free medical consultation ng tanggapan. Gaganapin ito sa September 11, 1:30 hanggang 2:30 ng hapon sa Embahada ng Pilipinas sa Israel. Sagutin lamang ang request for appointment sa bit.ly/OWA Free Medical 1 at ipadala sa email sa israel@owa.gov.ph upang mabigyan ng appointment. Magsasagawa naman ang Philippine Consular Outreach Mission sa Luxembourg, Belgium mula September 16 to 17. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob sa mga kababayan ay ang passport at visa services, civil registration, legalization, fingerprinting for NBI clearance at iba pa. Magbibigay serbisyo rin ng Migrant Workers Office gaya na verification of contracts, overseas employment certificates or OEC, labor counseling at iba pa. Para sa kumpletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Belgium sa facebook.com/PH in Belgium. Samantala, inaanyayahan naman ang mga kababayan sa Madrid, Spain na dumalo sa libreng seminar para sa overseas Filipino workers sa lungsod. Ito ay may temang Empowering OFW Understanding Spanish Labor Laws and Embassy, OWA and MWO Programs and Services. Gaganapin ito sa September 24, 10 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. At sa mga nais dumalo, mag-register lamang sa link na matatagpuan sa official Facebook page ng Migrant Workers Office sa Madrid sa facebook.com/MWO Madrid. At yan muna ang latest mga kabayan. Ako pong muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At eto na ang di natin makakalimutan, ang pinaka-aabangan nating lahat. Pwede bang bumate? Pwedeng pwede! Narito ang pagbati ng ating kababayan. Ako po si Marlene Rasuma ng Yellowknife, Canada. Bumabati po sa lokal ng Bugarin at sa Paraguya family po. Gusto ko lang po iparating na mabuti po ang aming kalagayan sa kabila ng wildfire po dito sa Northwest Territories. Salamat po sa Diyos! Yon, at mauna na rin akong bumati, Oralyn. Binabati ko sila Nanay Nieves, Yaya dyan sa Toronto. Ganon din kay Brad Ding and Sis Evelyn Velasco dito sa Edmonton. Kay Nanay Rosario Almasan, kay Nanay Fe Orendain, kay Brad Ferdy and Sis Evelyn Astadan, kay Madel and Abong Garcia, kay Bebot and Hernan Galicia, Aileen and Jess Torres, Grazil Lumabong, Aileen Catalan, kay Ray and Debbie Habiles, sa lahat ng mga nandiyan dyan sa East Coast Canada, mga kapatid natin. At hello po kay Brad Josel and family,
kala Ate Ranza. Ayan, hello po sa inyo at sa inyo pong mga kasama. At ganun din, syempre sa lahat ng mga taga-subaybay natin araw-araw, sa lahat ng programa po natin sa UNTV at sa aking mahal na asawang si Erwina, kay Juan at Joanne, kay Brad Rem, and kay Brad Rap Puzon. Hello po sa inyo. Shout out. At ganun din, Auralyn, ikaw naman ang bumati. Noel, pagbati din dyan kay Joanne, dyan sa West Canada. At of course, sa East Coast Canada Music Ministry and Chatrafos Channel. Hello po sa inyo, happy team building. At syempre sa mga kasama ko rin na nandito, binabati ko sila Bertrand, Sis Bianca, Sis Arian, and Sis April. Yan ang ating mga kasambahay dito sa ECC. Noel? Ayun, hello sa inyo hello sa inyo dyan at we miss you. Nakakatuwa naman yung balita din kanina, Auralyn, at hindi ko alam kung ikaw kumakain ka ng gulay, at pero ayan, sabi ng isang kababayan natin, kasi kailangan natin yun, healthy yun, at hindi ko alam si Amigo, dahil siguro alamin natin kung si Amigo ay kumakain ng gulay. Puntahan na natin ang ating kasama sa Pilipinas. Hello sa iyo, Amigo, good morning, good morning. Ano ba ang ating mga aabangang umahataw na mga balita nyo dyan? Yes, good morning, Noel. Auralyn, kala ko, tatanong mo kung anong gulay ang kinakain mo dyan. Hindi ko naano sa gulay. Well, pagdating sa gulay, hindi tayo pihikan sa gulay. Kasi yung lolo't lola ko, mga Ilocano. Kaya, although dito kami sa Laguna, oo, nasanay ako sa mga gulay tsaka yung mga kabute, ganun nakukuha lang sa paligid. Lalo na pagka ganitong maulan, natatandaan ko kasi pagka ganitong umuulan, tapos kumikidlat, kumukulog, nagsisibulan daw yung mga kabute. Kaya, ayun, namulat kami sa ganun. Tsaka yung mga gulay na siguro yung iba, hindi nga pamilyar yung mga saluyot, uray, mga ganun. Alam mo ba yun, Noel, Auralyn? Oo nga. Parang ngayon ko lang po yun na dito. Oo, yung kabute, ano ba yung kabute, Amigo? Mushrooms, Oo. Iba talaga pag napupunta ng Canada, Noel, hindi mo na alam yung kabute. Oo, hindi alam ko. Just kay Auralyn, kasi alam ko hindi niya alam kung ano yung kabute. Right, Auralyn? Alam ko po yung mushrooms. Yung mushrooms, alam ko yung mushrooms. Pero yung Tagalog, kabute pala yun. Kaya you learn something new every day. Kaya talaga, buti talaga nag-usap tayo ngayon, Sherwin. Pero dito naman kasi sa Canada, yung mga panahon ngayon ng pa-fall na kasi dito sa amin, malapit nang matapos yung summer. So, kadalasan pumpkin yung mga ginagawa nila mga soup, kalabasa yung ginagawa dito, yung panahon sa fall. Yun yung mga madalas na kinakain na vegetables ng mga tao dito pag fall season. Ayun, kalabasa. Marami tayong kalabasa dito at mura ang kilo ng kalabasa. Ang mahal dito sa atin, yung bigas. Kaya may usapin dyan sa bigas. Naman yan ang ating balita din ngayong umaga, yung price cap. Bukas daw ilalabas yan ng Malacanang. At isa sa mga abangan din ng ating mga kababayan, yung mga eskwelahan na nagkansela ng klase ngayong araw sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil nga sa patuloy na mga pag-ulan at sama ng panahon na nararanasan dulot nitong habagat at ng mga bagyo dito sa ating bansa, Noel at Auralyn. Oo nga, mataas pa rin pala ang presyo ng bigas din dyan. Bagamat dito rin nga sa amin, Amigo, ganun din. Kaya lang napakaganda rin na masamantala rin ng mga kababayan natin. Ito pinag-uusapan din natin tungkol sa gulay. Kasi nga sa balita natin kanina, yung Upo Festival na ginawa dyan sa may part ng Manitoba. At yun din ang sinasamantala ng mga kababayan din dito, maging dyan sa Toronto, dito rin sa lugar namin. Kapag may medyo mainit yung panahon, nagtatanim talaga ng mga gulay. At mahal nga kasi ang presyo, Amigo. Alam mo ba yung dyan tumutubo lang pagka may maulan, merong mga tubig, yung kangkong. Dito sa amin, ang 3 tangkay ng kangkong, umaabot na yon ng $5. 3 tangkay pa lang yon. 5 times 4, that's 200 plus na yon. Kaya medyo mahal talaga, Amigo. Dito sa amin, walang basta napupulot na gano'n, nakukuha lang sa kapitbahay o wala. Kaya bibilihin mo talaga lahat. Kaya napakalaking tulong na nagkakaroon din yung mga kababayan natin ng pagkakataon makapagtanim. Yun, malaking tipid, di ba, Auralyn?
Oo, tama yan, Noel. At lalo na nga dito sa panahon ng inflation especially. Kaya gumagawa talaga yung mga kababayan natin ng iba't ibang paraan. Yung iba nagtatanim sa likod ng bahay nila at meron naman na gumagawa ng couponing or iba't ibang paraan para makatipid. Lalo na yung mga bagong dating pa lang dito sa Canada, Sherwin. Oo, dati lang namin kinukuha dito yan sa pinupulot lang namin dati yan sa dito sa Kanlubang sa amin sa lugar namin no sa Kangol kung tawagin dito. Napakaraming kangkong at talbos ng kamote diyan sa Kangol kaya libre lang. Masipag ka lang pumunta ron, kumuha, marami kang makukuha. Yung mga itinitinda pa nga. Pero ngayon mahal na, Oraline, yung mga ganyan. Wala nang libre, sabi nga nung iba. O meron na lang sa MCGI Cares, merong libre. Tama yan, Sherwin. Once again, salamat, Sherwin, at sa ating mga correspondent mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kasangbahay, kung mayroon kayong gustong balikan at gustong mapanood ulit na nabalita o nais nyong muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po dito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito naman po ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of James, chapter 1, verse 20. For the wrath of man worketh not the righteousness of God. At yan po ang mga umaatikabang balita ngayong araw ng Lunes, September 4, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad, 1350. Mula rito sa Edmonton, Alberta, Canada, ako si Noel Poliarco. At mula dito sa Toronto. Go ahead, Orlin. At mula rito sa Toronto, Canada, ako si Oraline Quijano. At sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350. At mula naman sa Edmonton muli, Alberta, Canada, ako si Noel Poliarco. At dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos.